Pinayagan na muling ilabas ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng gobyerno sa ilalim ng pamumuno ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Kabilang dyan ang SALN ng Pangulo. Yan ang ulat ni Isaiah Mirafuentes. Ilalabas na bukas ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang memorandum kaugnay sa pagbubukas ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng lahat ng opisyal kabilang na ang Pangulo. I will just ask for the cooperation of the Senate and the House so that we will have SALNs on file with us, of everybody. Kasi nga, the law intended that to happen, that all national elective officials should also file with the Ombudsman their SALNs. Nauna nang sinabi ni Remulla na kabilang sa mga bubuksang mga SALN ay ang mga opisyal simula noong 2016. Pero sa kanyang pahayag ngayong araw, pag-aaralan pa niya ng kanyang opisina kung kabilang ang mga opisyal simula sa taong 2016 sa kanilang ilalahad sa publiko. Those will be available to us. But for us to release a string of SALNs just like that, for curiosity purposes only, I think is a disservice. Dapat dyan, may undertaking ka, ba't mo kinukuha yan, anong purpose mo, at saan ba papunta itong ginagawa mo. Ipinag-utos ito ni Remulla bilang bahagi ng investigasyon kaugnay sa maanumalyang flood control project. Sa kabila nito, handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang buong Executive Department na pabuksan ang kanilang mga SALN sakaling may mag-request nito sa kanila. Kung ano po ang nararapat at kung ano ang sinasabi ng batas at kung ano ang makakabuti para malabanan ang korupsyon, tatalima naman po ang lahat na nasa Executive Department. Samantala, bumwelta naman ang palasyo kaugnay sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na kung siya ang presidente, hindi niya itatalaga si Boying Remulla bilang ombudsman. Nagkataon po hindi siya po ang presidente, so mahirap po sagutin ang isang pangarap na hindi mangyayari sa ngayon. Dagdag pa ni Castro, maayos raw kung mag-isip ang Pangulo at mas alam raw ni PBBM kung ano ang nararapat para sa bansa. Maging si Remulla, walang reaksyon sa pahayag ng ikalawang Pangulo. No comment. Nothing. Sa kabila nito, wala pa rin napipili ang palasyo na papalit kay Boying Remulla sa naiwan niyang posisyon bilang DOJ Secretary. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.